Pagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon po tayo ay dumako sa isa pa po nating verse. Araw pong ito, Matthew chapter 7 po. Ito po ay pumapatungkol sa makipot na pintuan. Basahin po natin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pinto at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. At palain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Ngayon po ay ating unawain po. Dito po sa atin, kahit saan po tayo magtungo, mahirap po talaga mag-invite tungkol sa Bible study. Kasi po, marami pong bagay na maipagsasantabi po natin kapag tayo ay pumasok sa gawain sa Panginoon. Ang oras po natin ay hindi natin po magagawa ang ating dating ginagawa. Hindi tayo makakapagmaluho. Hindi tayo yung gawain ba na masaya, nakakaalis, yung mga bagay na gusto natin gawin, yung tayo ay napakaganda ng tingin sa ating ng tao. Kapag tayo ay nasa Facebook, lahat ay ng bagay ay meron tayo. Lahat ng mga kailangan natin, meron tayo. Mahirap talaga. Mas maluwang ang daan papunta sa, hindi papunta sa, marami pong bagay ipagsasantabi natin kapag tayo ay nasa sa gawain sa ating Panginoon. Hindi natin alalahanin kung ano ang mga bagay na makakapaglayo sa atin sa Diyos. Maalala po natin lagi yung mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Minsan masakit, sumunod, mahirap. Pero sa bandang huli, pag napagtagumpayan mo ang mga bagay na para sa Panginoon, nakita mo na ang Diyos ay masaya para sa atin. Nagagalak siya na ginagawa natin ang kanyang kalooban. Pero yung mga bagay na hindi natin nauna ang ating Panginoon, magsisisi tayo sa bandang huli. Kasi malayo na tayo sa Kanya. Nandun na yung paghihirap ng ating puso't isipan dahil hindi natin siya sinunod. Nandoon na yung regrets natin. Na sanay nagawa natin ito para sa Kanya. Kasi yung Diyos ay buhay. Pag tayo napahiwalay sa ating Diyos, sigurado po tayo, malamang, na yung buhay natin, nasa atin man lahat po ang material na bagay, pero pag nawala po ang liwanag na nagmumula sa Diyos, ang salita niya sa ating puso't isipan, sigurado po tayo ay sadyang wala na po tayo sa papunta po sa pintuan para sa ating Panginoon. Kaya ito pong bagay na ito ay hindi po isa lamang na panandalian lamang na relasyon natin sa Panginoon. Ito po ay dala natin hanggang sa tumulog tayo. Dala po natin sa lahat ng oras. Pipiliin po natin siya. Mahirap man itong bagay na ito, pipiliin natin po siya. Kasi hindi nga po itong gawain para sa mundo. Ito po'y gawain para sa Diyos. Ang hinahangad po ng Diyos tayo ay malikha ng ayon sa kanyang kawangis. Hindi po sa itsura, o hindi po sa espiritu natin. Ano ang klase na espiritu natin? Espiritu ba natin ay galing sa Diyos? Ang espiritu natin ay galing sa kaaway. Tayo ba ay kaaway ng Diyos? Sumusunod sa layaw ng mundo. Sumusunod sa sasabihin ng tao.
sumusunod sa lahat ng uso. Paano naman po ang ating Panginoon? Kailan natin uunahin siya, siya po ang ating ipa-priority. Kasi inuna niya tayo. Kaya naman tayong hindi pansinin ng Diyos. Kaya niya tayong pabayaan. Pero inuna niya tayo. Kasi ayaw niya tayo mahiwalay sa Kanya. Kahit niya ang Panginoong Hesus ibinigay sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa Kanya. Tayo ay manangan sa pag-ibig niya. Na hindi tayo magdusa at tayo ay buhay pa tayo. Ay tayo ay parang impyerno na ang buhay. Di ka po? Mga pinapagpala kayo, napakaganda salitang ito. Maraming po salamat.